talata sa umagang ito ay marahil pamilyar sa iba, o marahil sa iba naman ay hindi. Pero isang bagay po ang masasabi ko. Ito ay napapanahon sa mga bagay na nagaganap sa ating bansa, sa ating mga iglesia, sa ating mga pamilya, at sa bawat isa sa atin. The topic we'll be discussing for today is very relevant because of what's happening in our country, our churches, our families, and to each one of us. So if you have your Bibles, please go with me to Ezekiel chapter 22. Ezekiel chapter 22 and in verse number 30. Ezekiel 22:30. Kung meron po kayong katabi na walang Bible, pakialalayan niyo po. Okay? So, kung andyan na po kayo, makikita niyo po, Ezekiel 22:30, where the Bible says, "And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none." Sa Filipino, naghahanap ako ng taong makapagtatanggol ng lungsod at mamamagitan sa akin at sa mga tao para hindi ko gibain ang lungsod na ito, pero wala akong makita. Ang Diyos ang nagsasalita dito. Now, sa maikling talatang ito, pwede po nating makita ang tatlong bagay. Una, ang paghahanap, the search. Secondly, ang problema, noon at ngayon, the problem. And thirdly, ang negatibong epekto ng pagbabaliwala, the consequence. Kaya po ang pinakapamagat ng ating pag-aaral ngayon, who will stand in the gap? Sino ang tatayo sa pagitan? Now, ang aklat ng Ezekiel ay napakaraming mga hula at mga pangitain mula sa Diyos, sapagat itong si Ezekiel ay isang saserdote at ginamit din ng Diyos bilang propeta sa panahon na ang mga Israelites ay nasa Babylonian captivity or exile. So, this book contains prophecies and visions that God gave to Ezekiel, who was both a priest and a prophet during the Babylonian exile. At ang mga temang makikita po natin dito ay ang tema ng paghatol ng Diyos sa bayan ng Israel at sa mga bansa na malapit sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan. Pero, nagbibigay din ng Diyos ng pag-asa na ibabalik sila ng Diyos at sila ay tutubusin. There will be the future hope of restoration and redemption. Now, specifically sa ating text in Ezekiel 22, pag binasa nyo ang kabanatang ito, kitang-kita agad ang dami ng kasalanan ng bayan ng Diyos. At ang kasalanan, hindi lang sa ordinaryong tao, pati sa mga spiritual na pinuno at sa kanilang mga pinuno ng pamahalaan. May mga pagpatay, may mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, may mga pang-aapi sa mga mahihirap at walang kakayanan, walang pagrespeto sa Diyos at sa mga kautusan ng Diyos, may immoralidad, at marami yumayaman sa maling paraan. Kaya nga nung binabasa ko to at pinag-aaralan ko, ang inilalarawan ba sa Ezekiel, especially in 22, ay yung panahon nila o yung panahon natin? Biglang nakakamangha dahil napakaraming pagkakahalintulad. Kaya dito nyo makikita na ang Biblia ay salita ng Diyos. Dahil bagamat daang taon na ang lumipas nung isinulat ito, pero akmang-akma
para sa ating panahon ang mga prinsipyo nito. Sapagkat ang tao, malibang baguhin ng Diyos, ay babalik at babalik sa kanyang natural na kalagayan. Kaya ito ay paalala para sa ating lahat. Ano ba ang ugat ng lahat ng iyon? What was the root cause of all their problems and sins? Isang bagay. Nakalimutan nila o kinalimutan nila ang Diyos. They have forgotten God. Sabi sa verse 12, doon sa ating Ezekiel 22, especially the second part, at ikaw ay nakinabang sa iyong kapwa sa pamamagitan ng pang-aapi at nilimot mo ako, sabi ng Panginoong Diyos. Yun. Ang ugat ng lahat ng ating kasalanan at mga nararanasan na bunga noon ay ang pagkalimot at paglayo sa Diyos. Kahit ano pa yan. At dahil nga ang Diyos ay banal, hindi niya pwedeng payagan na magpatuloy ang kanyang bayan na ganun-ganun lang. Hahatulan ng Diyos ang kanyang bayan. God will judge them. At kapag napansin niyo po sa talatang 14, in verse number 14, sabi doon, makakatagal ba ang iyong tapang o mananatili bang malakas ang iyong mga kamay sa mga araw na haharapin kita? Akong Panginoon ang nagsalita at gagawin ko yun. Sa English, I, the Lord, have spoken and I will do it. Ang pagiging tapat ng Diyos, lalo na sa kanyang mga salita, works both ways. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin, pwede niyang pagpalain ang kanyang bayan, pero tapat din siya na maghatol, lalo na sa mga taong ayaw sa kanya. Yan ang katapatan ng Diyos. And then pag tinignan niyo po sa verse number 15, aking pangangalatin ka sa gitna ng mga bansa at pagwawatak-watakin kita sa mga lupain at aking lilinisin ang iyong karumihan sa gitna mo. Andun ang pag-asa, bagamat magkakalayo-layo sila, pero lilinisin sila ng Diyos. Pero tingnan nyo, may mga tao, ayaw nila eh. Sabi sa 16, at lalapastanganin mo ang iyong sarili sa paningin ng mga bansa at iyong malalaman na ako ang Panginoon. In English, verse 16, you shall defile yourself in the sight of the nations, then you shall know that I am the Lord. Pansinin nyo, mararanasan muna nila na sirain ang kanilang sarili at ipahiya ang kanilang sarili bago nila makilala kung sino ang Diyos. At may mga taong ganun. Sa katigasan ng ulo at walang pakikinig sa Diyos, hihintayin nila yung pinakamabigat na paghatol ng Diyos bago pa sila matutong tumingin man lang o kilalanin na mayroon palang Diyos. Naghihintay pa ng pagpalo o parusa. Imbis na agad-agad lumapit sa Diyos sa kanyang pag-ibig at sa kanyang awa. Human nature, no? Kaya kailangan tayong turuan ng Diyos. Now, sa ganitong kalagayan, ipapadala ng Diyos ang mensahe niya sa pamamagitan ni Propetang Ezekiel. At kung papaanong nais niya na meron sanang tao na mamagitan sa harapan ng Diyos para hindi niya hatulan ang kanyang bayan at tuluyan silang wasakin. Muli, yung ating talata, Ezekiel 22:30, naghahanap ako ng taong makapagtatanggol ng lungsod at mamamagitan sa akin at sa mga tao para hindi ko gibain ang lungsod na ito, pero wala akong nakita. Nakita nyo? Napakabigat ng problema. Naghahanap ang Diyos, the search, pero mabigat ang problema. Noon at ngayon, ganun din. At mayroong negatibong epekto ang kanilang pagbabaliwala. The consequence. Yung binabanggit dyan sa ating talata na gap o puwang also refers to a breach
in the city's defenses. Ibig sabihin, inihalin tulad sa pader na merong bahagi ng pader na nasira. May butas sa pader at pwedeng pasukin ng kaaway. They are now vulnerable to attack and destruction. Now, tandaan nyo, sa mga panahong yun, ang pader ang isa sa pinaka-epektibong paraan para ipagtanggol nila ang kanilang syudad. Kaya kailangan matibay ang pader. Kapag may butas o awang, alam naman natin, madaling makakapasok ang mga kaaway mula sa labas. Now, imagine the scene with me. Halimbawa, meron tayong pader, tapos nakita nyong merong butas o sira. Anong gagawin natin kung tayo ay may pagmamalasakit? Tutulong ba tayo para itayo, para hindi na may bahaging butas o sira? Yun dapat sa mga responsabling mga tao, pag may nakita kang sira at pwedeng makaapekto ng malaki, magvo-volunteer na tayo. Di ba? Kitang-kita mo na eh. Huwag mo nang hayaang lumaki pa o dumating pa yung kaaway, tutulong tayo. Dahil yung pagsisimula ng maliit, at alam natin yan, lalo sa mga panahon ng pagtag-ulan, minsan maliit lang na butas, tulo ng tulo. Pag pinabayaan mo, lumalaki. Ganon din yung problema. Kapag hindi mo ngayon inayos, pwedeng lumaki hanggang sa ikabagsak o ikapahamak. At ganon ang pwedeng mangyari na sinasabi ng Diyos, ang buong syudad ay pwedeng magapi ng kaaway. Nakikita nyo kung gaano kaseryoso ang kalagayang iyon? Now, wala naman tayong pader sa panahon natin, kaya siguro magtatanong mga tao, ano naman ang epekto niyan sa akin? Ano naman ang pakialam ko dyan? Wala naman tayo sa ganyang kalagayan. Pero alam niyo ba, hindi lang yung literal na pader ang kailangan nating pagandaan. Sa buhay ng marami sa atin, may mga bagay, lalo na wala ang pangunguna ng Diyos. Para bang may disconnect. Parang ganito, on a certain Sunday, gayak tayo na makinig sa Diyos at salamat sa Diyos, gayak tayong matuto, salamat sa Diyos, pero pagdating ng Monday to Saturday, nasa na ang Diyos sa buhay natin? Hindi ba napakalaking disconnect nun? Kung talagang siya ang mahalaga, ba't di siya mahalaga sa buong linggo at sa bawat araw at bawat sandali? Yun ang problema ng karamihan sa atin, nakakalimot. So, sa talata natin, naghahanap ang Diyos ng mga tao na pwedeng pumagitan. Bago niya tuluyan nasirain ang kanyang bayan, gusto ng Diyos may mga taong mananalangin. Kaya nung sinabi niyang, I sought for a man among them, naghanap ako ng tao sa gitna nila. Ang hinahanap ng Diyos, yung mga tao na handang manalangin, handang lumapit sa Diyos para sa bayan, para sa iba. Para hindi ipataw ng Diyos ang negatibong paghatol niya, ang mga negative consequences. Ibig sabihin, kailangan mga kapatid, matuto tayo na hindi lang sa sarili natin tumitingin, hindi lang sa four corners ng ating bahay, matuto tayong tumingin sa iba. Pero mangyayari yan kapag una, meron kang pagkakilala sa Diyos at alam mo yung kalooban ng Diyos. If you know God and His will, then you will be sensitive also to the needs of people around you. Ba't ka naman makikialam sa buhay ng iba? Kung yung sarili mo nga, dami-dami mo ng problema eh. Malibang, ang Diyos ang nagtuturo sa'yo, hindi ka lang nabubuhay para sa sarili. Una, para sa Diyos, at gusto kang gamitin ng Diyos para sa iba. Ang isang magandang halimbawa dito ay si Moses. I-describe si Moses na ginamit ng Diyos sa panahong napakadelikado ng kalagayan ng bansang Israel. Ang
Ang pagkakabanggit sa Psalm 106 and in verse number 23. Psalm 106:23. Ano binabanggit doon? Therefore, he said that he would destroy them, and had not Moses, his chosen one, stood before him in the breach to turn away his wrath, lest he destroy them. Sa Filipino, nilipol na sana ng Diyos ang kanyang mga mamamayan kung hindi na magitan si Moises na kanyang lingkod. Pinakiusapan ni Moises ang Panginoon, napigilan niya ang kanyang galit upang hindi sila malipol. Nakikita nyo kung gaano kalala ang sitwasyon at gaano kalaking tungkulin ang ginampanan ni Moses para sa kanyang bayang Israel. Ang kwento po, mapapansin nyo, mababasa nyo sa Exodus chapter 32. Ito yung panahon na si Moses nasa tuktok pa ng Mount Sinai. Remember, saan ibinigay ng Diyos ang 10 kautusan? Sa Mount Sinai. Ando dun pa si Moses, nakikipag-usap pa siya sa Diyos habang binibigay ng Diyos sa kanya ang 10 kautusan, nagalit ang Diyos. At sa panahon ito, itinakwil ng Diyos ang bayang Israel. Sabi nga niya kay Moses, yang bayan mo. Dati-dati sinasabi ng Diyos, kayo na bayan ko, you are my people. This time, God said, your people. Ayaw na silang ariin ng Diyos na kanya. Bakit? Kasi, habang binibigay ng Diyos yung kautusan, nilalabag na nila eh. Ano nangyari? Nainip yung mga tao. Napakatagal naman itong si Moses. Nasaan ba siya? Aaron, igawa mo nga kami ng Diyos-Diyosan. Ito namang si Aaron, mahinang leader, ang ginawa, o sige, bigay niyo sa akin mga alas niyo, at gumamit siya ng tool, inilagay sa apoy, hinulma, lumabas yung tinatawag nating golden calf, yung gintong guya. At sabi ng mga tao, ito ang Diyos na nagpalabas sa atin sa Ehipto. At sabi pa naman ni Aaron, bukas magkaroon tayo ng pista para sa Panginoon. Tinolerate niya. Kaya nung bumaba si Moses, galit na galit si Moses, dala-dala niya yung galit ng Panginoon At nung tinanong niya si Aaron, anong nangyari? Aaron was supposed to be in charge. Hindi niya ginampanan. Sabi niya, alam mo naman kasi matigas ang ulo ng mga taong to Sinabi nila sa akin, gumawa ka ng ating Diyos-Diyosan. Di ginawa ko sila. Inilagay ko sa apoy, lumabas. Para bang wala siyang kinalaman no? And you know, my friends, there is a crisis in leadership right now. Hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo. Kahit saan ka tumingin. Mula sa pinakamataas na level ng ating pamahalaan, wala tayong matinong mga leader na may takot sa Diyos. Pagdating pa sa maraming mga iglesia, kulang na kulang yung mga leaders na totoong mag-guide sa mga tao para sa Diyos. At huwag na tayong lumayo. Sa atin mismong tahanan, nasa na ang mga magulang na maglilid sa mga anak nila sa Diyos. Pinapabayaan natin ang ating mga anak na gawin ang gusto nila. Kahit lumayo sa Diyos, basta kayo maging magaling, Basta kayo on top of your class, with high honors, pero wala naman sa Diyos. At hindi naghahanap sa Diyos. We just allow them. Tapos sasabihin natin, we are good parents, pinrovide ko na lahat. How about their spiritual lives? Hindi niyo ba napapansin? Saan nagmula lahat yan? Sa tahanan na walang pagkatakot sa Diyos. Dahil kung ang mga magulang may takot sa Diyos at itinutuwid ang mga anak, pag lumaki sila at nagkaisip, dala-dala nila ang salita ng Diyos, kahit anong antas na ang marating nila, sa sarili ng careers o sa gobyerno manasan sila, dun lalabas ang liwanag na binibigay ng Diyos. With our current leaders, magtataka ka tuloy, nasa na at saan itinapon lahat ng mga
katuruan. We feel, hindi lang sa bansang Israel mabigat ang sitwasyon, sa ating bansa. Kung di nyo nararamdaman ang concern sa bayan natin, unti-unti tayong inuubos at kinakain ng kasalanan, ng korupsyon, at sabi natin walang epekto sa atin, imposible yan. Tapos, gustong-gusto pa ng mga tao, kung sino yung hindi matinong leader, yun ang iboboto. I mean, it just shows sino ang Diyos sa buhay natin. Now, nung nalaman ni Moses na plano ng Diyos na lipulin ang bayan, sa isang mahinahinang tao, sabi ng Diyos, kasi, gagawa na lang ulit ako ng bagong bayan sa pamamagitan mo, ikaw mangunguna. Di ba sa mahinahinang tao sabihin, o sige na nga, walang kwenta yung mga taong yan, di ako na mamumuno ng bago. Hindi ganun ang naramdaman ni Moses Sa pagiging malapit niya sa Diyos, alam na alam niya yung damdamin na iyon. Kaya nakiusap siya sa Diyos. Ang una niyang naalala ay yung kapangyarihan ng Diyos nung palayaan sila mula sa Ehipto. He recalled God's power in delivering them from Egypt. That's found in verse number 11 ng Exodus chapter 32. Naalala niya, pinalaya kami ng Diyos Makapangyarihan ng Diyos. Tapos ganun lang. Pangalawa, naalala niya, ang pinakamahalaga, yung kalwalatian ng Diyos at yung reputasyon ng Diyos. He thought about God's glory and His reputation. Bakit? Ayaw niya na mapulaan yung pangalan ng Diyos ng mga walang pagkakilala sa Diyos. Tanong, pag tayo ba gumagawa ng anumang bagay o mga desisyon, do we even consider ano ang damdamin ng Diyos? At para ba sa kalwalatian ng Diyos yan? Or we just simply decide based on what we want? Kita agad kung gaano tayo kalapit o kalayo sa Diyos. Pangatlo, naalala niya, nangako ang Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. He remembered God's covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. At tutuparin ng Diyos ang pangako niya, pero tandaan niyo, sa pakikipagtipan, dalawang parties yan. Bagamat ang Diyos ang primary one na nangako, kung kasama tayo sa pangako, dapat matuto din tayong gumalang at rumespeto sa Diyos. At sabi sa Bible, we are now in the new covenant. Sa bagong tipan, dahil sa Panginoong Jesucristo, pwede tayong maging anak ng Diyos. Hindi ka na mabubuhay sa sarili mo, pero ikaw ay Kanya at Siya ay sa'yo. Nasaan doon ang katapatan natin sa Diyos? Walang question sa katapatan ng Diyos Tayo kadalasan ang hindi tumutupad. Now, nanalangin ng matindi itong si Moses, and amazingly, in Exodus 32 verse 14, anong ginawa ng Diyos? So the Lord relented from the harm which He said He would do to His people sa Filipino. Kaya hindi na itinuloy ng Panginoon ang plano niyang pagpatay sa kanyang mga mamamayan. Ang ibig sabihin at encouragement to sa atin, ang Diyos, bagamat siya ang pinakamataas sa lahat, pinakamakapangyarihan, pero nakikinig siya sa panalangin ng kanyang bayan. Kaya kahit sino ka pa, kahit gaano ang tingin mo sa sarili mo na hindi karapat-dapat, pero sa oras na ikaw ay lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba, pwede kang pakinggan ng Diyos at patawarin. Yun ang gusto ng Panginoon. Tumawag tayo sa Kanya. Tanong, linawin natin to. Ibig bang sabihin, binago ni Moses ang isip ng Diyos o naapektuhan niya ang Diyos? Sa ibang translation, sa KJV natin at ASV, sabi, God did repent. Pag tinagalog mo yung repent, nagsisi. Ano yun? Ibig sabihin ba, nagsisi ang Diyos? Hindi. Tingnan muna natin. Yung sinasabing pagsisisi or repent or relent, ang ibig sabihin, hindi
Itinuloy ng Diyos, nagbago ang kanyang kaparaanan. He changed His way. Hindi dahil may ginawa siyang masama. At isang patunay, hindi kasi natin pwedeng ikumpara ang Diyos sa sarili natin. Ang tao nagsisisi dahil hindi natin alam ang mangyayari at nagkakamali tayo. Mas maganda nang magsisi kaysa magmatigas ang ulo at puso. At ang paalala in Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin o sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Linaw ano? Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos, hindi pwedeng magsisi ang Diyos dahil hindi siya nagkakasala, hindi siya magsisinungaling pag sinabi niya, gagawin niya. Kapag sa Bible, ginagamit yung mga paghahambing sa tao, ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako. Inunat ng Diyos ang kanyang mga kamay. Espiritu ang Diyos eh. Paano niya gagawin yun? Para maintindihan natin. Yun yung figurative language, figurative speech na tinatawag nating anthropomorphism. Ibig sabihin yan, gumagamit ang Biblia ng mga katangian ng tao para maintindihan natin ano ang ginagawa ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin kagaya natin ang Diyos. Mas higit siya. Walang katulad ang Diyos. Kaya wag nating sasabing kapareho natin ang Diyos. At alam niyo ba, hindi nga tayo pwede magbigay ng suggestion. Lalo naman, hindi mo pwedeng utusan ang Diyos. We cannot even suggest, let alone command God. Bakit? Romans 11:34, sapagkat sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kaniyang naging tagapayo? Who has known the mind of the Lord or who has been His counselor? Paano mo papayuhan ng Diyos na napakatalino sa lahat at wala na siyang hindi alam? Tayo, kailangan natin ng payo. Pwedeng sa iba, pero higit sa lahat, sa Diyos. We can never, ever teach God. So, ibig sabihin, nung nanalangin si Moses, hindi niya binago ang Diyos. It was by God's design na naghahanap siya ng tao na mananalangin. At kapag meron nga, hindi niya ipapataw ang parusa na kanyang sinabi. At yun na nakakamangha doon. It is all part of the wondrous wisdom and knowledge of God. Sa walang hanggang kaalaman ng Diyos, kasama sa plano niyan, makikinig siya sa panalangin kahit ng pinakamababang tao. Pwede tayong pakinggan ng Diyos. Alam niyo, naramdaman ni David yan. Nung sinabi ng Diyos, nagkasala siya kay Bathsheba, sabi ng Diyos, mamamatay ang anak mo. Anong ginawa ni David? Nanalangin siya ng matindi. Sabi sa 2 Samuel 12:16, kaya't nagmakaawa si David sa Diyos para sa bata, at si David ay nag-ayuno at pumasok at humiga sa lupa, buong magdamag ang pag-asa niya sa Diyos. Baka maawa ang Diyos. Nung namatay na yung anak, yung mga tauhan niya, takot na takot. Paano natin sasabihin? Kung nung buhay, ganun ang reaction. Pag sinabi natin, di baka lalo siyang ma-devastate. Hindi niya alam ang gagawin. Nakita niya nag-uusap. Sinabi niya, patay na ba ang bata? Sinabi niya na namatay. Alam niyo ginawa ni David? Naligo at kumain. At gulat na gulat yung kanyang mga tauhan. Ba't ganun? Nung buhay yung bata, ganun kang manalangin, nag-aayuno ka pa, talagang umiyak ka sa Diyos. Nung namatay, parang wala lang. Ang sagot ni David, sa verse 22, at kanyang sinabi, na ang batay buhay pa, ako'y nag-ayuno at umiyak sapagkat aking sinabi, sino ang nakaalam kung maaawa sa akin ng Panginoon upang ang batay mabuhay? Baka mahabag ang Diyos. Kaya hindi masama, mga kapatid, kung tayo mismo, kamag-anak natin o kakilala natin, ipanalangin kung nagkasakit. Diba? O malala ka lang. Because kaya ng Diyos kung gugustuhin niya.
kung gugustuhin niya na magpagaling. Lalo na kung pinananalangin natin yung matagal ng kakilala natin, wala pang pagkakilala sa Diyos. You can continue to pray. Pero sabi niya sa 23, ngunit ngayon, patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? May ibabalik ko pa ba siya? Ako'y pupunta sa kanya, ngunit siya'y hindi babalik sa atin. Nakita niyo yung puso ni David. Yung kanyang panalangin matindi sapagkat baka ang Diyos maawa. Pero nung kinuha na ng Diyos, Panginoon, nasa kamay niyo na siya. Pinagkatiwala niya sa Diyos. At yun ang tungkulin ng isang nananalangin. Para sa bayan, para sa ibang tao, gusto natin ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang mga dapat nating tandaan na bahagi ng pagiging nasa gitna o pagpuno dun sa gap? What does it mean to stand in the gap? 4 na bagay. Merong intercession, merong protection, merong averting judgment, and taking a stand. Yung una, intercession. Maraming pagkakataon, gusto ng Diyos, ipanalangin natin ng iba. Hindi nga lang tayo. At doon tayo gagamitin ng Diyos as intercessors for them. Ano ang plano ng Diyos? At ang Diyos ba magbibigay ng pabor sa kanila? Pangalawa, protection. Minsan may mga pagkakataon na pwede at hindi natin alam ang mangyayari, kailangan natin ang pag-iingat ng Diyos. Every time, kaya tayong protektahan ng Diyos sa anumang panganib. At pangatlo, pag-iwas sa paghatol. Alam natin, ang tao palagi nagkakasala kahit tayo. Pero kapag ang Diyos nagalit, at hindi tayo humingi ng tawad sa kasalanan natin, pwede niya tayong parusahan at ang iba. Pero gusto natin ipanalangin muna. Panginoon, maawa kay sa amin. At ikaapat, paninindigan. Habang kokoonte ang nabubuhay para sa Diyos, mas marami gusto sa kalikuan at sa mali, maninindigan ka para sa Diyos at sa gusto ng Diyos sa tama, ayon sa kanyang salita, ayon sa plano ng Diyos, hindi sa sinasabi ng karamihan. Sabi nga nila, lahat naman corrupt eh. Oo, pero ibig sabihin, pipiliin mo, pinaka-corrupt. Ba't di ka manalangin na mag-raise up ang Diyos ng mga leaders na may takot sa Kanya at susunod sa Kanya at ang kapakanan ng bayan ang iniisip, hindi pan sarili? Do we actually pray for that? So, ibig sabihin, yung pagtayo dun sa gap na iyon, dun sa pagitan na iyon, it is actually a call to action. Gusto ng Diyos may gawin tayo. Habang tayo tumitingin sa Diyos, gusto niyang gamitin tayo to be actively involved even in prayer, in helping others, especially in the times of difficulties and adversities. Huwag tayong passive. As if wala tayong pwedeng gawin. Pwede kang manalangin. At kapag hinahingi mo ang kalooban ng Diyos, pwede niya pang ituro ang mga specific na gusto mo niyang ipagawa sa iyo. But we can pray. We can seek God and His will. Ang isa pang halimbawa dito, si Abraham. Natatandaan nyo, habang yung pamangkin niyang si Lot pumunta sa Sodom, na masamang lugar, at sabi ng Diyos, gugunawin ko na ang Sodom, ganun manalangin si Abraham sa Diyos. Nakipag-bargain pa nga siya eh. Paano kung may 50 na matuwid, gugunawin niyo ba? Hindi. Bumaba ng bumaba hanggang 10. At ang sabi ng Diyos, kung may 10 ako makikitang matuwid, hindi ko gugunawin. Walang 10 matuwid sa Sodom. Si Lot at ang kanyang pamilya itinakas pa. Nakakalungkot sa dami, walang maraming matuwid.
Kailangan silang hatulan ng Diyos. Si Stephen, kita niyo yung pagsunod niya sa Panginoon. In Acts 7:60, habang pinapangaral niya ang kanilang kasaysayan at paanong ipinako nila ang tagapagligtas at sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, sinabi na ng may katapangan, kayo nagpapako sa Kanya. Hindi matanggap ng mga tao, kahit ng mga relihiyoso, niyang kababayan, binato nila si Stephen. At habang binabato si Stephen, gaya ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya, Panginoon, huwag niyong ibigay sa kanila ang nararapat dahil sa kanilang kasalanan. Yun ang pagkakaroon ng Espiritu ng ating Panginoon. Si Apostle Paul, ganun na lang ang kabigatan niya para sa kanyang bansang Israel. Sabi niya sa Romans 10:1, yun ang pinapanalangin niya na sana iligtas sila ng Diyos. Relihiyoso sila, pero walang pagkakilala sa Diyos. And of course, wala nang higit pa sa ating Panginoong Hesukristo. Habang siya'y ipinako ng mga tao, ang kanyang panalangin in Luke 23:34, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. At tandaan nyo, may isang centurion doon, nakita niya ang Panginoong namatay, sabi niya, siya ang anak ng Diyos. At may iba pa doon na marahil nagkaroon ng pagkakilala sa Kanya. Kahit ngayon, pinapanalangin tayo ng Panginoong Jesucristo. He's still interceding for us. Sabi sa Hebrews 7:25, dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Kaya kanyang iligtas. Kung ikaw lalapit sa ating Panginoong Jesucristo at aaminin ang iyong kasalanan at makikita mong kailangan mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, kaya kanyang iligtas ng lubos. At ang sabi, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Kaya hindi tayo nag-iisa eh. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo na nananahan sa atin, at ang Ama na gumagabay, ipinapanalangin niya tayo palagi. Siya yung totoong ating tagapamagitan. Kaya alam nyo, yun yung problema ni Job. Sa sobrang bigat ng kanyang naramdaman, sabi niya, sino ba ang pwedeng mamagitan sa akin sa Diyos? At ang sagot ang ating Panginoong Jesucristo. He is a mediator between God and man. Tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya siya Diyos na nagkatawang tao. Siya lang ang may kakayanang linisin ka sa iyong kasalanan. Wala nang iba eh. Sa Kanya ka tumawag. Siya ang totoo na ating tagapamagitan. Ngayon, kung tinubos tayo ng Panginoon, magiging kagaya niya tayo. Bakit? Gusto rin nating maging tagapamagitan ng iba. Hindi tayo tagapagligtas, pero gusto natin, Panginoon, maawa po kayo sa aming bayan. Maawa kayo sa aming mga mahal sa buhay. Maawa kayo sa aming mga bisita. Maawa kayo sa bawat isa sa amin. Lord, we need you. Yan mismo utos sa 1 Timothy chapter 2, verses 1-3. Tingnan nyo, gaano kahalaga to. 1 Timothy chapter 2, verses 1-3. Una sa lahat, ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat tungkol sa lahat ng tao. Ibig sabihin, gusto ng Diyos manalangin tayo para sa iba't ibang klase ng tao. Ano man ang kanilang dinadaanan. Pero pangalawa, specific pa. Patungkol sa mga hari at sa lahat na nasa mataas na katungkulan upang tayo mamuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Responsibilidad pala nating ipanalangin ating mga leaders. Sino mananalangin para sa kanila kung hindi ang mga anak ng Diyos? At sabi mo, wala kang pakialam sa nangyayari sa atin. Ewan ko lang ha. Kapag mali ang desisyon ng mga leaders natin at baon na ang Pilipinas sa utang, sabihin mong wala kang pakialam.
Nagbabayad pa tayo at ang ating mga kaapu-apuhan. Tapos di mo ipapanalangin. Kailangan po natin yon. Buksan ng Diyos ang kanilang mga isip at puso na totoong magmalasakit sa Diyos at sa bayan, hindi sa pansarili. And verse 3, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Yun ang pinakamalaking dahilan. Gusto ng Diyos. Minsan tinatamad na tayong makinig. Minsan ayaw mo nang malaman ng mga news. Puro negative news. Gusto mo lang good news. Buti may good news sa Bible. Pero hindi pwedeng di ka makialam. Bakit? Mga Pilipino tayo eh. Tapos mas may alam ka pa sa nangyayari sa ibang bansa. Of course, we should also pray for them. Ba't tayo dito dinala ng Diyos? Gusto niya. Ipanalangin natin ang ating mga leaders. Again, this is part of God's wisdom and sovereignty. Pinili niya na kahit tayong mga tao na mabababa, magawa natin ang kalooban niya, maging andyan tayo sa pagitan ng mga taong mapapahamak at sa Diyos at ipanalangin natin. Do you actually pray for each member of your family? Lalo na yung hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kahit nga yung may pagkakilala, dapat pinapanalangin natin. Do you pray for your friends? Sa inyong mga classmates? Diba? Sa katrabaho nyo? Sa inyong boss? And then, our government. This should be the natural reaction ng mga totoong lumalalim sa pagkakilala sa Diyos. Nararamdaman natin yung nararamdaman ng Diyos. Just like Moses and Abraham, ayaw lang nating tumingin, gusto nating ipanalangin ng mga tao. May God be pleased to save them and to work in our midst. Question. Handa ka ba na ikaw yung gagamitin ng Diyos para gumawa siya ng mga pagbabago sa buhay natin, sa ating pamilya, sa ating society? O gusto mo lang ng tagatingin lang? Nung naghahanap ang Diyos na gagamitin in Isaiah chapter 6, sinong ipapadala natin? Nag-volunteer sa Isaiah. Nakita niya ang kalwalatian ng Diyos. Nakita niya kahit propeta siya, makasalanan siya, marumi kanyang labi. Pero sabi niya, here am I. Lord, send me. Would you be that person who would want to intercede for others? Huwag na nating hintayin na may mas malalang mangyari, not just to our family, to our friends, but to our country, bago tayo umaksyon. Tandaan nyo, lahat tayo, we're a part of this. Kapag hindi tayo tumugon sa panawagan ng Diyos, kabahagi rin tayo, kagaya ng bansang Israel, sa mga nagbabaliwala. They don't care. They didn't care. Huwag sana tayo yung ganun. Ano nangyari? Sa dami-dami nila, walang nakita ang Diyos. Sabi doon, Ezekiel 22:31, yung kasunod na talata, kaya ibubuhos ko ang matinding galit ko sa kanila. Lilipulin ko sila dahil sa ginawa nila. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Wala eh. Lahat matigas ang ulo, lahat matigas ang puso, walang mag-volunteer, walang gusto manalangin, walang gusto mag-take action, puro sila na lang. We're all a part of this. Panahon na mga kaibigan, mga kapatid, para manindigan, para sa katotohanan, para sa Diyos, para ipanalangin ang ating bayan, ang ating mga kapatiran, ang mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos dahil mapapahamak sila. Pero kung kasama ka doon sa alam mong hindi mo kilala ang Diyos, ngayon na, lumapit ka na sa Kanya. At magmakaawa ka, Panginoon, kailangan ko po kayo. Iligtas niyo ako. Kaya kang iligtas ng Diyos. Yan ang dahilan ba't ang Panginoong Jesucristo na parito. Siya ang totoo na pumuno
nung kakulangan, ang ating tulay, sana makilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa mga anak ng Diyos, let's rise. Let's take courage. Panahon na para seryosohin natin ang Diyos at gusto ng Diyos. Let's take the words of 2 Chronicles 7:14 very seriously. Bagamat para sa bansang Israel, but it's also for us now. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at mananalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Sana kasama tayo dyan. And may God have mercy upon us, our church, our families, our country. Maawa nawa ang Diyos sa atin. Let's pray. Almighty Father,